Lobat. Tawag ito. So, kanina, diba nag-apply ako? Tapos dapat mga 9 nandun na. Pero parang sakto lang yung dating ko. Kasi, wala, pagdating ko hindi pa rin nagsisimula. Mga 10:30 na ako umalis dito, no? Pero ang galing lang kasi parang alam ng Diyos kung saan kanya ilalagay na lugar. So, nag-apply ako doon. Parang ang nasa isip ko lang kasi talaga kaya ako nag-apply doon. Pambayad lang ng bills. Parang after 3 months, mag-resign ako. Kasi nga mababa yung offer. Parang nasa 19,000 lang yun yung max per month. So naisip ko, kukuha lang ako ng puhunan doon. Tapos after 3 months, alis ako. Normal yun. Oo, kaya sayang experience ko doon eh. Kaya lang kailangan, gusto ko na agad mag-work ng May. Kasi after kasi ng, kung sana nga may sahurin pa ako ng katapusan eh. Kasi after nung eto, baka yun nga, isang buwan kaming walang sasahurin. Kasi parang yung last pay sa huli kong company, may iipon na yung back pay na siya, naging back pay na. So 30 days yun bago mo makuha. Kasama na yun sa backpack. Oo, isasama na isang bagsakan na. Pero malaki naman yun. Nakuha na. May ipon siya. Parang ganon. So sabi ko, naku patay. Kung buong May wala akong work, paano yung budget ko? Parang paano yung panggastos? Tsaka pambayad ng internet. Yung mga ganon, naisip ko na yun. So, ayan, nag-apply ako nun. Tapos, pag-akit ko sa 24 kasi yun eh, 20th floor. Pag-akit ko doon, walang signal. Pag smart, wala kang signal, di ka makapag-internet, wala kang connection. As in, wala. So, tumambay muna kami sa may canteen, sa may cafeteria doon. May libreng pakain naman kasi sa mga nag-a-apply. May mga pa-hotdog, ice cream, mga ganun. Mga libreng pakain. Snacks. Tapos, so marami nag-a-apply. Sabi ko, okay lang pala dating ko kasi ang dami na rin tao doon pero hindi pa rin nag-start. Sabi ko, paano kaya kung sobrang aga ko tapos wala na, kung 9 ako pumunta doon, edi ganun din. Parang sayang lang oras ng hintay ko. Tapos na kasi ako sa initial interview, mag-e-exam na lang ako. So nandun na ako. Tapos merong matandang babae na tumabi sa yung sa table ko, doon din siya umupo. Tapos tinatanong niya, kinausap niya ako. Tanong niya ako, kamusta? Anong magkano offer sa'yo? Sabi ko, mababa nga lang po rito kahit may 4 years na experience ako. Nasa 19K lang. Sabi niya, ganun ba? Ang baba naman. Hindi na ako tutuloy kasi matanda na rin yun. Parang marami na rin siya. 8 years na rin nata-experience niya sa call center. Parang lugi, ganun. Sabi ko, parang talo, ganun. Paano matanda ko siya? Kasi ko sa tingin ko mga nasa 50 plus na yun. Eh. Or 40, or magki-50, mga ganun siguro. Ganun siya, mga 40 plus. Basta ganun. So, si Miss Kyla. Sige na. Sabi niya, pag hindi mo na, bababa na ako, walang signal dito. Pag hindi mo na ako nakita bumalik, alam mo din. Sabi niya sa akin. Kumain lang siya doon ng hotdog, tapos bumalik siya. Sabi ko. Tapos parang napaisip ako, parang sasayang ako ng oras dito, pero kung baba nga. Pero inisip ko, sige, tiisin ko na lang. Kasi 3 buwan lang, kunin ko lang yung 19,000 per month. Tapos alis ko, mag-resign ako, parang gano'n inisip. Nandun ako sa interview. Wala kang signal. Tapos nakakapagtaka lang, kung nasa computer na ako, hindi ko magana yung email ko, hindi ako makapag-login. So naglolo ko. Kailangan kasi ng email para makapag-exam. So parang ilang minuto na ako, sabi ko, ano ba ito? Parang ayaw ko pag-sign in ni Lord dito. Parang kahit anong gawin ko, hindi ako makapag-login. Sabi ko, ano to? Tapos tinawag ko yung nagpapa-exam yung babae, si Miss Joy, sabi ko. Hindi po ako maka-sign in sa email ko. Naglolo ko po kasi yung email ko. Tapos kailangan ko ng internet para ma-verify yung account. Kasi may 2-step verification. So kinonect niya ako sa data niya. Pero wala nangyayari. Parang nagte-10 minutes na. Wala pa rin nangyayari. Tapos sabi niya sa akin, gawa ka na lang ng bagong email. Tinry ko gumawa ng bagong email. Hindi rin gumagana. Sabi ko, ano ba to? Sayang naman oras ko rin ito. Sayang punta ko. Parang gano'n. Ay, sabi ko. Nakakabad trip ah. Pero sige, hayaan mo na. Uwi na lang ako. Parang sa isip-isip ko. Nakakawalang gana na kasi ang tagal na wala nangyayari. So di na ako nagpaalam, lumabas na ako ng room, tapos bumaba na ako ng building.
Tapos, tumambay muna ako sa may lobby sa building. Parang nag-check ako. Kasi nasa BGC na ako, nagtitingin-tingin ako. Baka may hiring sa mga kabilang company na malapit lang doon. Para puntahan ko na lang. Kasi sayang yung punta ko, sayang yung oras ko. Nandun lang ako eh. Sayang pamasahe, sayang... Kumbaga sayang lahat. Airport, nakabihis na ako. Tapos, buti na lang nga, bago umalis yung si Miss Cathy, minessage niya ako, sabi niya kasi, uy, huwag ka na lang dyan. Parang may naroon ako kakilala na friend na nag-apply sa may McKinney. Mas malaki yung offer, ganyan. So, naalala ko yun. Sabi ko, ay, teka nga lang. Habang nagharap ako, naisip ko, di ba nagsabi si Miss Cathy na may hiring? Tapos, minessage ko siya. Kasi nag-message siya sa akin, kinuha niya yung Facebook ko. Yung babae na yun, si Miss Cathy. Sabi ko, ay, Ma'am Cathy, hiring ba ngayon doon? Nag-hire sila. Tapos sabi niya, oo, hiring yung kaibigan ko natanggap na sa Method na mag-i-start. Malaki yung offer doon. Ito ka na lang para hindi sa experience mo kasi malapit ka lang naman sa Taguig ka lang. Tapos nakita kami, nandun siya sa may tropical hut. Kumakain siya ng lunch. Pinuntahan ko siya. Cathy, pwede ko bang, mahingi ko yung contact mo, yung kaibigan mo, para ma-message ko, matanong ko kung ano yung kailangan, kung ano yung interview, paano yung process, may kailangan bang ng ID, mga ganon, tinanong ko na. Sige, may message ko. Tapos kumakain siya, tapos message niya ganyan, tapos sabi, ito yung Facebook niya, yung message mo na sinabi ko na kakilala kita. Meron. Message ko, hindi ko, hey bro, nabanggit sa akin ni Miss Cathy na hiring daw, natanggap ko na doon sa Cognizant. Ano bang kailangan, tsaka anong mga requirements, ano yung process para mag-apply sa mo. Pwedeng mag-apply ngayon hanggang alas 5. Tapos, kailangan naman na ID. Tapos kung may experience ka, nakuha niya kasi account Google. Tapos, natanggap na siya, mag-start na siya sa meeting. Sabi ko, grabe, parang nagkakatugma-tugma. Kasi di ba nagkanda loko-loko doon, yung sa ina-applyan ko. Hindi ako makapag-process. Tapos, parang kahit anong gawin ko, parang pinipigilan ako ni Lord na, huwag ka dyan, sayang oras mo dyan, parang mababala yung offer. Buti lumabas ako, bumaba ako ng building. Tapos sabi ko, Ma'am, pwede bang pasigurado na lang kung talagang hanggang 5? Kasi para hindi sayang yung punta ko. Kasi nagdalawang pamasahe na ako, di ba? Nagbubit ako papunta doon. Hindi, sige, tatanong ko. Tapos yung kaibigan niya, nag-reply, sige, punta ka na, hanggang 5 pa naman. Sure naman na hanggang 5. So, mag-aano na nun eh. Actually, kinakabahan nga ako nun kasi parang nung nag-start na ako ng exam, 12:30, lumabas ako ng building, 1:30, tapos nakita kami ni Miss Cathy, mga alas 2 na yun eh, nakaalis ako mga 2:30, sabi ko, abot pa ba ito? Okay, sana umabot. So nag-move na lang ako, sa doble na yung pamasahe, doble motor, parang 70 pesos ata, mula doon, paano? Parang sabi ko, sige, hayaan mo na, try ko lang, baka sakali lang. Kasi wala naman talaga sa plano yun, hindi ko in-apply, hindi ko na-research yun eh. Wala talaga sa plano yun, parang ginawa lang ni Lord. Talagang ginamit niya si Miss Cathy na, parang alam mo yun, nahihiwagaan talaga ako. Kasi binalang ko kinausap na, hindi ko nga yung kilala eh, nakasabay ko lang sa interview. Tapos sabi niya, dito ka na mag-apply, iho. Kasi parang sabi niya, sayang yung oras mo dyan, ang baba-baba. Hindi ka naman na beginner, hindi ka naman baguhan. Tapos, sabi ko, sige Miss Cathy, try ko. So nag-book na ako, pumunta ako doon. Alam mo, ang bilis ng process. Tapos, in-interview ako. Tawag ito, tinanong, ilan experience ko, college graduate ko ako, may 4 years na ako na experience. Tapos, nag-exam ako, nakapasa ako. Tapos yung nag-interview sa akin, natuwa kasi maayos yung mga sagot ko sa kanya. Tapos inopera na ako. Sabi, hindi. What is your expected salary? Parang ano yung inaasahan mong sahod? Sige, ito po yung sinasahod ko sa dati kong company. Sige, ito na. Tapos, bigyan mo ako ng numbers, ng range. So, alam mo yung offer, doble pa dun sa offer ng, di ba 19,000? Yung nakuha kong offer, mas maganda. Pero kasi magtatawag ka ulit doon. Yung in-apply ko kasi doon, hindi ka magtatawag. Pero sabi ko okay na rin, hindi na rin talo. Kasi medyo maayos naman. Parang yung sa sinasahod ko na sa Amazon, tsaka dyan sa huli, mas mataas ng kaunti. Parang nung nag-ilang taon na ako sa Amazon, parang gano'n na. Yung pang maganda na yung offer, hindi na pang baguhan. Kasi doon, pang barat 19,000. Siguro papatusin yun kapag college ka, wala ka experience, gano'n. Mga nag-aaral, working student, papatusin nyo ng mga working student. Kasi kaysa naman wala, di ba?
At least may pambaon sila, pang allowance. Kasi ang dami rin nag-a-apply dun, mga college students kasabay ko eh. Mga estudyante. Hindi ba iba, may mga matatanda na rin nag-a-apply. Pero nung pagpunta ko nga dun, dapat kikitain ko yung kaibigan ko si Mads. Kasi katapat lang namin yung, ano eh, yung Wells Fargo, yung... McKinley. Oh, Malayo pa yun. hindi sa Taguig yun, yung McKinley Mall, nakapunta na dun sa McKinley Mall eh. Yung maganda, yung parang may ilog na mall. Hindi ko naman alam. May picture ka doon ng may clown. Pumunta kayo ni Uma. Doon lang yun sa McKinley. Tapos sabi ko, ang galing naman, sabi ko, grabe si Lord, oh, parang ginamit niya lang na yung... Sobrang random nun eh, hindi ko in-expect na ano eh. Ayun pa yung tumulong sa akin para makapag-apply sa mas magandang company. Tapos nakakatawa lang. Yung Wells Fargo na yun, yung in-applyan ko nung Holy Week, hindi kasi nagpaparamdam yun ilang linggo na. Tapos kung kailan nakapasa na ako doon sa in-applyan ko na cognizant, nag-message sa akin, sabay na sabay. Pagkatapos nung nakapasa na ako, sabi, nag-message parang kung interesado pa daw ba ako. Pero titignan ko yung sa Wells Fargo kung mas mataas pa yung order. Kasi doon nag-work yung kaibigan ko yun, si Mads. Ano na yun eh, puro nag-ibang-ibang bansa na siya. Parang maganda yung siguro nasa 40 or 50 plus na yung sinasahod niya doon. Kasi nakapag ano na siya, abroad. Tapos yung mama nga niya, dinala niya sa may ano, Vietnam ba yun? Nag-Vietnam sila nung nakaraan. Parang nung birthday ata niya or birthday ng mama niya. Dinala niya yung mama niya sa ibang bansa. Tapos yung kapatid niya, binila niya ng iPhone na kanina kasi nga graduation. So parang sabi ko, ang laki na kinikita ni Mads dito, parang ang ganda siguro ng sahod niya doon. Mas mataas na talaga yung offer. So ayun, parang sabi ko, thank you Lord, buti na lang, hindi ako doon natuloy. Parang mas dinala niya ako sa mas magandang company. Ano yun? Kasi sabi ko, ang daming aberya, para talaga akong pinipigilan. Naglolo ko yung yung computer, yung mga pag-sign in. Sabi ko parang siguro, sabi ni Lord, wag ka dyan, sayang yung pagod mo. No, parang, Bang ba yun? Marami mong baba, wala pang 20. oo, parang nag-work ka sa fast food. Pero yun nga, kasi naano ko naman doon, aalisan ko naman kasi, hindi ko naman siseryoso, hindi mo tatagal sa ganung sahod, syempre, kukunin ko lang sana, sa isip-isip ko. Sige, kuha lang akong puhunan 3 buwan, tapos mag-resignan ko to. Kasi talo ka talaga eh, pagod. Pero yung mga ganun, samantalahin mo medyo malaki. Tapos, napagod ka din. Oo, ganun. Alam mo, ang sarap na eh, nakapagpahinga ako ng halos 1 buwan. Parang nabalik yung, naka-recover ako ng tulog. Yung Sa gabi. oo, nabalik yung lakas ko eh. Pero, since maayos yung pasahod dun, Yun lang sa kayo. ano eh, McKinley, o tama. Alam ko isang sakay lang yun, pang market mo tayo. Siguro yung mga, tama. Maganda dun, ano? oo, yung mall. Mm. Hindi, mula dito, punta ka ng C5 Kalayaan, may mga jeep na dyan na dumadaan eh. Pero kinausap ko na si Uma. Sabi ko kasi final interview na lang ako eh. Pag nakapasa na ako doon, hindi ko alam kung may assessment pa, pero baka wala na rin. Pinapag-start na ako, sabi sa nung in-offer. Imihirit pa nga ako, sabi ko, pwede pataasan ko. So, yung max. Pero maganda yung offer na binigay. Sabi, kaya mo na bang mag-start ng midterm agad? Kasi yung binigay sa akin account, healthcare, parang yung accounting, yung mga ginagamit ng mga doktor. Halimbawa, yung mga device na ginagamit. Kasi di ba related ata sa pinag-aralan niyo? Oo, yun din siguro yung tinignan nila. Kasi tinatanong... Kasi psychology ka, di ba? Oo, tsaka graduate naman ako eh. Tinatanong kasi nila doon. Yung una talaga ibibigay na account sa akin, insurance. Yung insurance, tapos tinanong ako nung nag-i-interview na babae, na-experience ka sa insurance? Wala pa po eh. Most ng mga account ko, technical support. Sabi ko, kung meron po technical support, doon na lang ako ilagay kasi mga ilang years pa ako into technical support. Sabi ko, ganun ba? Sige, check ko. Ikaw, wala kasi yung technical support. Tapos yung nag-interview sa akin, ayun na yung pinili niya kasi ayun yung maganda yung offer. Sabi niya, so, ano lang sir, para ma-match natin yung sahod na gusto mo. Kaya din niya ako nilagay. Maganda yung sahod ko doon. At least, isip-isip ko kahit pagod-pagod, at least maayos yung sahod. Kaysa doon sa
Wala pang puso. Pero natanda, normal kasi talaga yun pag wala experience. Kasi nga yung sahod ko nga sa Amazon noon, nung wala akong experience, 18,000 lang. Ay, at least tinanggap ka. Di ba? Oo, ayun nga, nakakuha ka experience. Kasi hindi sila nagbabasa sa yung related na pinag-aralan mo. Di ba? Hindi, tsaka di pa ako tapos nun eh. Yung time na yun, di ba? Tumigil ako nun. Nag-aaral ka pa. Tumigil ako nun. Nagbalik na Ako ako. nga pala, no? Buti nga natapos ko. Well, at least nagka-experience ka. Ayun pa, tapos yung tinanong ko na yung requirements. Sabi sa akin nung interviewer, i-ready ko daw yung transcript of record ko. Yung sa school, nasa yung diploma ko, tsaka yung parang... Check na natin mga yun para sigurado. Kasi kailangan yung i-submit. Dito lang naman. Saka baka kumuha pa ako ulit ng bagong NBI. Oo. Hindi. Para sa madaling makita na. Okay. 30,000 pa. Alam ko lang sa 30,000. Dito lang naman. Ayan. Okay. Yung transcript, ito ata. Ayan, ito. Oh, ito yon yung mga subject. Ano ito? Oh. Dito ko lang talaga para kahit wala ako, alam mo. Ayan, kakailanganin ko yan. Dito ha? Tsaka yung diploma nandyan, di ba? Dito. Di yan Hindi naubos. ko pinag-iwalay. Hindi. Hindi ko pinag-iwalay yan. Sige. Andito pa nga yung ano natin, ang sando. Papakita ko. Ito pa oh. Tsaka yung interview dun, maayos.